Simula na bukas ang isang linggong araw-araw na malakihang dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Big time talaga mga kapuso dahil double digit ang utay-utay na kabuang pagmamahal. Hanggang 13 pesos sa gasolina, higit 24 pesos sa diesel at sobra sa 38 pesos sa kerosene. Bukas pa nga dapat ang oil price hike pero may 55 gasolinahan ang nauna. Kaya ngayon pinagpapaliwanag sila. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, Emil, Vicky, voluntaryo ang mag-uutay-utay ng pagtataas ng mga produktong petrolyo ang mga oil companies simula bukas. Kaya naman 2 hanggang 7 araw na sunod-sunod na magtataas sila ng mga produktong petrolyo. Naghabol ang marami sa pagpapakarga ng langis bago ang big-time oil price hike simula bukas na dulot ng gulo sa Middle East. Hanggang mahigit 24 pesos kada litro ang kabuang imamahal ng diesel depende sa brand. Hanggang 13 pesos ang imamahal ng gasolina at hanggang 38.50 pesos ang gas. Hindi yan isang bagsak kundi voluntaryong uutayin ngayong buong linggo ng mga oil companies. Ang Total at Sea Oil may taas presyo bukas at sa Miyerkules. Araw-araw hanggang Huwebes ang taas presyo ng Shell at Petron. Hanggang Linggo naman ang araw-araw na price hike ng Jetty. Habang hanggang sa susunod na Lunes, ang daily price hike ng Caltex. Para pa konti-konti lang, para maplano natin na maayos kung kailan tayo magpapagas. The rest, I'm inviting them all to also participate in this staggering of prices. Kanina, pinuntahan ng DOE ang isang gasolinahan sa Pasig na Sabado pa lang ay itinaas na sa 79 pesos ang litro ng diesel mula sa halos 52 pesos. Inisyuhan ito ng show cause order o SCO dahil ang presyo nito ay taliwas sa fuel pricing na inilabas ng kagawaran mula March 6 hanggang March 9. Tumanggi magbigay ng pahayag ang manager ng gasolinahan. Sinilbihan din ng SCO ang gasolinahang ito sa Fairview, Quezon City dahil umakyat sa 71 pesos ang litro ng krudo noong Sabado. Bali, nung araw pong yun, mataas po yung kuha ng amo namin po eh. Pero yung pagtaas po niyan, hindi po namin alam. Yung inuutosan lang po kami nung amo namin. Gayun din ang gasolinahang ito sa North Fairview, Quezon City na Sabado pa pumalo sa 72 pesos ang litro ng diesel. Tumanggi magbigay ng pahayag ang manager nito. 55 gasolinahan ang inisyuhan ng parehong order para ipaliwanag kung bakit di dapat kansilahin ang kanilang Certificate of Compliance. Pag hindi po sila or hindi na kontento ang Department of Energy sa kanilang mga reasons, magbibigay po tayo ng administrative na mga kaso kasama or hiwalay pa po dyan yung pwedeng ibigay na criminal case. Sinagot din ng Energy Department kung bakit nagmamahal na ang presyo kung ang mga ito ay imbak pang langis na binili sa dating halaga at tatagal pa hanggang Abril. It's the replacement cost. It's not when nila kinuha, when nila binili, or when nila na-receive, kundi kung anong magkano na yung replacement. Imagine now, if we still stay with the price 2 weeks ago, wala silang pera pang bili ng bagong stock. Samantala, nagprotesta kanina ang transport group na Piston. Panawagan nila tanggalin ang excise tax sa langis at ibasura ang oil deregulation law. Vicky, narito tayo ngayon sa isang gasolinahan dito sa Commonwealth Avenue malapit sa Pilcoa at hanggang sa ngayon marami pa talagang humahabol sa pagpapakarga ng gasolina bago nga yung pagtataas bukas. Ang sabi sa atin nung mga nakamotorsiklo, yung mga rider ay umaabot daw ng 30 minutes bago sila makargahan ng gasolina. At Vicky, ang DOE naman ay sinabi sa publiko na meron silang platform doon sa egov.ph na maaari nilang iulat ang anumang concern ukol sa gasolina, kagaya nga ng hindi maayos na presyo at yung tinatawag na hoarding o yung pagtatago ng mga supply nito. Balik sa iyo, Vicky. Ian, nasabi mo kanina na simula bukas hanggang sa March 16 ang pautay-utay na implementasyon ng round na ito ng oil price hike. Pero meron na bang impormasyon kung magkakaroon ulit ng panibagong round ng taas presyo sa susunod naman na linggo?
Vicky, naitanong din talaga yan sa DOE kung magkakaroon pa ba ng panibagong tataas presyo ang mga produktong petrolyo, pero sabi nila kanina ay sa ngayon ay hindi pa nila masasabi yan dahil yung panibagong round, Vicky, ay kinukumpute pagkatapos nung round na ito, doon pa lamang nila makukumpute yung magiging presyuhan sa international market nitong presyo ng langis, Vicky. Iyan, doon naman sa datos ng GMA Integrated News Research, umabot sa hanggang mahigit 98 pesos per liter yung presyo ng gasolina at hanggang mahigit 95 pesos per liter naman yung diesel noong 2022, bunsod yan ng Russia-Ukraine War. Yan daw yung pinakamahal na presyo sa National Capital Region simula noong 1990. Ano naman ang sabi kaya ng DOE? May chance bang umabot sa ganyang level muli yung presyo ng diesel at gasolina? Alam mo, Vicky, talagang umaasa sa best itong DOE. Talagang ayaw nilang mangyari yan. Pero kung tutuusin, Vicky, pag natapos itong sunod-sunod na mga utay-utay na pagtataas, ang gasolina nasa may variant ito na naaabot na halos sa 74 pesos at yung diesel naman may variant na aabot ng 86 pesos. Talagang medyo malapit na yung sinasabi mo na mahigit 90 pesos pero umaasa pa rin ang DOE na aayos ang sitwasyon doon sa Middle East at syempre yung Strait of Hormuz doon sa Persian Gulf ay madadaanan na ng mga tanker na naglalabas ng mga produktong petrolyo mula nga doon sa Middle East para kahit papaano ay umayos na at unti-unting magkaroon ng mas magandang presyuhan ang ating mga presyo ng langis, Vicky. Sana nga. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Nagkaubusan naman ng supply ng diesel sa ilang gasolinahan. Sa kabila yan ng paniniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa hanggang sa katapusan ng Abril. Nakatutok si Salima Refran. Namomroblema raw ang gasolinahan na ito sa Zamboanga City. Paubos na raw kasi ang stock nila ng diesel. Pero wala raw bagong delivery na dumarating sa gitna ng nakaambang mega oil price hike simula bukas. As of now, wala kami deliver na diesel. Puro mga gasolina. Consistent yung dating ng gasolina pero sa diesel wala po kaming I do not know, sabi wala daw stock or basta ganun na lang. So kung yung naibebenta namin, yung mga previous na pa namin, order. So halos paubos na, por eso pataas yung diesel natin. Ang gasolinahan naman na ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, kahapon pa raw naubos ang supply ng regular diesel. Ang meron silang supply, premium diesel na 73 pesos per liter. Nung nakarang araw pa, marami na pong nagkarga kasi yung stock namin naubos na po. Bali may premium diesel pa naman kami. Yun nga lang medyo paubos na rin. Kasi yung iba, no choice naman, kinakarga na rin. Opo. Kailan daw po magkakaroon ng stock? Wala pang abiso sir kung kailan yung stock na darating. Sa isang gasolinahan sa Fairview, 0 ang nakalagay sa signage ng presyo ng diesel. Kahapon pa raw ng tanghali na wala ng supply. Marami pong nagpapakarga po. Mga trucks, mga PUV, mga jeep. Sinasabihan na lang po namin sila na wala po. Wala na pong supply, wala ng diesel. Kailan daw po magkakaroon ng stock? Hindi ko po masabi sir kung kailan po sir. Sa gitna ng mga ulat na may mga gasolinahan nang nawala ng supply ng gasolina, pagtitiyak ni Energy Secretary Sharon Garin, may supply ang bansa ng langis hanggang sa katapusan ng Abril. We have enough supply until the end of April. Ang usual kasi na deliveries, ang capacity lang ng ating mga oil companies is around mga 15 days or more. Yun yung nung storage nila kasi hindi naman ganun kalaki na they can store about up to 200 days eh. So may required sila na 15 days pero ang capacity nila siguro 40, And that's the only, so they have to replenish every 40 days, let's say. So we have more than enough time to order the next batch. Dagdag ni Garin, madaragdagan pa ang supply na ito. Fortunately, the companies now have secured enough for about 50 days, I think, no? Since last week, so that's 40 days more. So ngayon, nag-order na sila ng panibago para po sa end of April or after April.
Pero para sa isang ekonomista, mainam kung madaragdagan pa ito, lalo't hindi alam kung hanggang kailan ang kaguluhan sa Middle East. Well, that's good, but ang safe talaga sana is 90 days as a rule. General rule sana, no? A country must have at least 90 days worth of oil reserves sana. There's a lot of uncertainty here. And yung uncertainty na yan, has to do with how long mangyayari itong kaguluhang to. Nagbabala rin sa Professor Peña Reyes na hindi lang ang presyo ng gasolina ang tataas dahil meron ditong epekto sa presyo ng mga bilihin gaya ng transportasyon, pagkain at iba pa. Sana daw wag itong mauwi sa stagflation o pinaghalong epekto ng stagnation at inflation o yung pagbagal ng paglago ng ekonomiya na sinabayan pa ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. Kaya kailangan raw balansehin ng gobyerno ang pag-agapay sa krisis sa petrolyo habang tinitiyak na hindi nalulugmok ang mga nangangailangan. Tulad ng hindi muna pagtataas ng interest rates at pagbibigay ayuda sa mga sektor na lubos na nangangailangan nito. Temporary targeted relief for the affected sectors, no? So transport vouchers sa mga PUB drivers, okay? Targeted cash transfers for the poorest households. Ayaw natin mangyari, no, na mag-ease up pa tayo, pwedeng maging inflationary yan. But if we tighten too much, that could also choke economic growth. So it's a delicate balancing act. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra, nakatutok, 24 oras. Pinag-usapan na sa Kamara ang panukalang bigyan ang Pangulo ng kapangyarihang suspindihin ang excise tax sa langis. Ang mababawas sa presyo kung tanggalin yan, alamin sa pagtutok ni Darlene Kai. 6 hanggang 10 piso agad ang tapyas sa kada litro ng diesel at gasolina kung sususpindihin ng excise tax ayon sa Department of Energy o DOE. Pero kailangan pa ng batas para dyan. Kaya tinalakay na sa Kamara kanina ang panukalang bigyan ng Pangulo ng emergency powers para suspindihin ang excise tax sa langis. It can be suspended 1 month, 2 months, 6 months, depends on the wisdom of the committee. But it could be a limited authority on the president. What is up for consideration is not the abolition, but rather just the empowerment of the president so that the president can validly make a decision whether to suspend, to reduce itong ating mga excise tax on fuel. Suspensyon sa excise tax na ang pinakakayang galawin ng gobyerno. Ang mismong presyo hindi pwedeng pakialaman dahil sa oil deregulation law. We do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify, but DOE does not have teeth in that sense because of the law, Mr. Chair. So they report to us on what their plan is. Mahalagang makontrol ang taas presyo sa langis na nagpapamahal ng presyo ng bilihin. Halimbawa, sa presyo ng kuryente. It can cause 16% increase in the price of electricity. So that's significant if this keeps on going and going. So ang nagbabayad ng 1,000 piso, ang babayaran niya ay 1,106. Tama ba? O 16. Nagpanukala rin ng economic manager sa Pangulo ng iba pang paraan para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. Kasama na dyan yung fuel conservation, and then of course yung mga subsidies for the most vulnerable, especially those producers of food, transport sector in general. Sa Miyerkules, nakadakdang magkaroon ng pagdinig ang House Ways and Means Committee tungkol sa panukalang batas na nagbibigay ng emergency powers sa Pangulo na suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Kung sakali na i-certify as urgent ng Pangulo ang panukalang batas na yan, sa susunod na linggo ay maaari na raw itong maaprubahan ng Kamara. We recognize that this is a challenge we must face head-on, which is why the House of Representatives will work with the executive to focus on the measures that will help cushion the effects of rising oil prices on the various sectors of our economy, especially our workers, commuters, farmers, and small businesses. Pag-aaralan na rin ng Senado ang paghahain ng parehong panukala. We'll discuss it and hopefully we'll be able to come up with something that would be able to address the would-be problems that we will be encountering.
Pero bukod sa pagpapasa ng batas tungkol sa emergency powers, napapanahon na rin para sa ibang mambabatas na pag-aralan kung dapat baguhin ang oil deregulation law. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, parang domino ng nakaapekto sa presyo sa palengke ang pagmahal ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Pati pamasahe at biyahe ng mga barko sa Cebu apektado at may hirit ng dagdag singil ang ilang transport group. Nakatutok live si Maris Umali. Maris! Emil, bukas pa nga nakatakda malawakang taas singil sa produktong petrolyo pero mukhang marami na ang naunang magpatupad nito kaya naman isa-isa na ring nagsitaasan ang presyo ng mga serbisyo, transportasyon at maging ng ilang mga pangunahing bilihin. Sa Bulungan Seafood Market na siyang bagsakan ng isda sa Parañaque, nagsusumigaw na ang epekto ng taas presyo ng produktong petrolyo. Hindi bababa sa 100 piso kada kilo ang iminahal ng ilang klase ng isda tulad ng lapu-lapu. Yung pera na padala galing sa amin sa ibang bansa, naepektuhan din. Tapos nagtaasan pa ang bilihin. Hirap budgetin. Tumaas din ang bintahan namin. Pag tumaas kasi tumutumal din. Kaya parang epektado lahat. 500 piso kada banyera naman ang iminahal ng isda sa Balintawak Market sa Quezon City. Hindi na rin kada kilo ang benta ng iba para kayanin pa rin ng budget ng mga suki. Binabawasan namin sa timbang. Kami na lang bahala dumiskarte nga mano yung isda namin. Kahit sira na yung isda, mataas pa rin yung presyo nila. Nabibili naman ma'am kahit ganyan siya. Kaso tinutumpok. Tatago lang namin yung butas. Nagmahal na rin ang gulay sa Balintawak tulad ng talong at kalabasa, gayon din ang kalamansi. Kasi malalayong lugar ang pinanggalingan, Ilocos. Nag-a-adjust ng konti na kumita sa pang-araw-araw, pambayad ng mga bayarin, pwesto. Kailangan kumita, marami kaming pinapasahod. Domino effect talaga ang dulot ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo at dahil hindi masabi kung hanggang kailan mananatiling mataas ang presyo nito, kanya-kanyang diskarte na lang, hindi lang ang mga nagtitinda, kundi pati ang mga mamimili. Naku, talagang budget po talaga ngayon. Pag 1 kilo, kalahati na lang. Mahal na kasi ang gasto sa delivery dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Nagmahal na yung diesel namin eh. Sigurado po magmamahal din po kami ang product po namin. Para po mabawi namin yung yung diesel na itinaas nila. Apektado na rin. Bakit? Kasi ay araw-araw kami bumabiyahe. Hindi na rin daw maiiwasan kundi magtaas ang presyo ng shipping fee ayon sa Alliance of Concerned Truck Owners and Organization, lalo't hanggang 50% ng kanilang operasyon ay gumagamit ng diesel. Sisimula na kaming mag-advise sa aming mga clients. Inevitably also, increase sa aming services. No? Yes, yun And this could account for at least 20 up to 30% of increase in transportation service. Ilang transport group na ang humiling na payagan sila magdagdag pasahe sa jeepney, mga city bus at TNVS. Pati ilang shipping company sa Cebu nag-anunsyo na ng pansamantalang fare increase at suspensyon ng ilang biyahe bilang pagtitipid sa krudo. Emil, dito sa kinaroroonan ko sa isang terminal ng jeep, nangangamba na ang mga driver dahil nga sa malawakang pagtataas ng presyo ng diesel. Pero anila sa ngayon ay hindi pa raw sila maaaring makapagtaas ng singil sa pamasahe. Pinapayuhan naman ng LTFRB ang lahat ng mga transport groups, pati na rin yung mga operators at drivers, lalo na yung mga kwalipikadong benepisyaryo ng fuel subsidy program na makipag-ugnayan na agad sa Land Bank, lalo na yung mga may card na expired, nawawala o di kaya ay hindi aktibo para ito'y mapalitan at ma-validate na. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Formal nang hihilingin sa Kongreso ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng emergency powers para pansamantalang bawasan ang excise tax ayon sa palasyo. Nasa Amerika siya ngayon para sa working visit. At nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph! Vicky, 2 araw ang working visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa New York sa Amerika at kabilang sa kanyang mga gagawin ay manawagan sa harap ng United Nations na resolbahin ang krisis sa gitnang silangan.
Mag-aalas 3 ng hapon, dumating dito sa New York sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Pangunahin sa kanyang misyon ang ikampanya ang Pilipinas sa United Nations para makuha nito ang non-permanent seat sa UN Security Council. Ang UN Security Council ang nagpapasa ng mga resolusyon na binding o dapat sinusunod ng mga bansang kasapi ng UN. Halimbawa, ang pagpapataw ng mga sanksyon o kaya naman ay pag-authorize ng paggamit ng puwersa. Sabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Babes Romualdez, may bigat at timing kung makukuha ito ng Pilipinas para sa taong 2027 hanggang 2028. Lalo pangat may gera sa gitnang silangan at may sarili tayong isyu sa West Philippine Sea. To us, especially for the world, having a seat at the Security Council, even if it's a temporary seat, meaning to say it's not a permanent seat, it still makes an impact for us, precisely because of the conflicts or rather the challenges that we face. Dagdag pa ni Romualdez sa parehong talumpati, kukunin na rin ng Pangulo ang pagkakataon na magpahayag ng posisyon ng Pilipinas tungkol sa giyera sa gitnang silangan. At the same time, because of what's happening all over the world, I think especially in the Middle East, I think the President would like to take the opportunity to be able to speak at the General Assembly of the United Nations and be able to at least push for what he has said, a peaceful settlement of the conflict that's going on. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na mananawagan siya para sa restraint o pagtitimpi, dialogo at paggalang sa international law. Malayo man sa Pilipinas ang gera sa gitnang silangan, malapit naman sa bituka ng mga Pilipino ang epekto nito. Katulad na lamang sa tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya nga sa gagawing talumpati ng Pangulo sa United Nations dito sa Amerika, ipaparinig niya ang boses ng mga Pilipino at ng Pilipinas. Nagbabala naman ang Malacanang sa mga nananamantalang magtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi kapag po napakita rito na sila po ay may mga fraudulent acts, maaari po silang makansela ng permit sa kanilang mga transaksyon. Magsusumite na rin daw ang Pangulo ng formal na sulat sa Kongreso para hingi ng emergency powers para pansamantalang bawasan ang excise tax sa mga inaangkat na produktong petrolyo. May mga nakahain na ring panukalang batas sa Kongreso para bigyan siya ng emergency powers. Vicky, mamayang tanghali dito sa New York ay magsasalita na ang Pangulo sa harap ng 7th session ng Commission on the Status of Women. At bukas, bukod dun sa kanyang talumpati sa UN, ay makakapulong din niya si UN Secretary General Antonio Guterres. Live mula rito sa New York, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.